Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at sa tulong nawa ni Santa Agata na siyang ating ginugunitang ang kanyang kapistahan ngayon. Santa Agata na isa rin sa mga dalaga na naging martir, na nag-alay ng kanyang sarili at sinikap na makasunod kay Kristo sa kanyang mga aral upang makarating din doon sa kaharian sa langit. So, si Santa Agata ay nakaranas din ng pang-uusig o pagpapahirap. Pero ganun pa man, siya ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, kasi kumbaga tayo mga pinanganak mga 1970s, 1960s, 1950s, yung iba dito 1940s. Meron pa bang mga 1930s na pinanganak? Wala na? Wala na sila. More or less hanggang 1940s. No? Talagang kung babalikan natin, matindi ang mga karanasan natin. Yung paano ka pumasok ng eskwelahan, yung maglalakad ka, yung magbabaon ka, yung baon mo, kamoting kahoy, saging, ano pa ba, nakatsinelas, no? Talagang lakad lang talaga, no? Ganun yung mga matitinding mga naranasan na pinagtiisan natin noon. At talagang naging matatag naman tayo, pinagtibay tayo ng mga karanasang ito. Tama ba ako o ako lang? Yan. Ngayon, hindi natin naiiwasan na laging balikan yung noon sa nangyayari ngayon.
Kasi ngayon, konting gutom, minsan nga hindi naman gutom eh. Ayaw lang ng pagkain kung ang nauuwi sa anong tawag natin? Depression. Hindi mo lang gusto yung pagkain, madedepress ka na. Wala ka lang bago o latest o updated na gadget, ang tawag na nakaka-depress na. Hindi lang magustuhan ng mga tao ang iyong ginagawa, ang iyong pinopost, nadidepress na. Yung para bang kawawang-kawawa na, aping-api na. Kasi gano'n na yung, gano'n yung parang inahanap ng tao ngayon. Gusto ng mga tao, sila ay nagugustuhan ng lahat. Ang reality, hindi lahat talaga matutuwa sa iyo. Yun yung reality. Kasi may mga taong punong-puno ng insecurity sa buhay. May mga taong punong-puno ng inggit. Kaya nga kahit na anong gawin mo, may masasabi at masasabi sila sa iyo. At lalong-lalo na, minsan din nakakaligtas, maging ang mga kababayan natin, mga kamag-anak natin, may nasasabing hindi maganda sa kabila ng iyong tagumpay. Sa kabila ng pag-asenso, hindi nila matanggap na mayroon ding ibang umaangat, mayroon ding ibang umaasenso. Pero sa karanasan ni Jesus, nawa makita din natin kung paano yung dapat na pagtugon, yung responses natin, no? Paano tayo mag-respond sa mga criticism, sa mga dislikes, sa mga bashing. Kasi ito yung mga termino ngayon, no? Kasi sa karanasan ni Jesus, hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan, ng mismo mga kamag-anak, dahil lamang hindi nila matanggap na itong si Jesus, na anak ni Jose, isang karpentero, ay magiging mahusay na tagapagturo, magiging sikat, magiging magaling, may kakayahan. Naunahan pa sila, kumbaga. Pero ano bang ginawa ni Jesus? Nagpa-depress ba siya? Nagpa-apekto ba siya? Kasi minsan kahit sa ating mga taga-simbahan, sa mismong lingkod, no? Iba-ibang organizations, iba-ibang ministry, hindi nagtutulungan, hindi nagiging okay ang relasyon dahil kapag may ginagawa ang isang organisasyon, hindi susuportahan ng isa dahil kailangan sila yung angat. So sa simbahan, nagkakaaway-away kasi hindi rin marunong kung paano mag-respond kung ayaw nila doon sa ginagawa. Kaya tuloy, pakiramdam natin, nahihirapan o pinahihirapan tayo. Diba? Ganun yung feeling, no? Mayroong ganung feeling na pinahihirapan dahil gusto mo lang naman maglingkod. Pero bahagi ito ng sinasabi din sa atin na kailangan natin pagtiisan. Sa pagtitiis, kasi doon din naman napupurify. No? Kaya nga sabi sa ating unang pagbasa, tiisin natin yung mga ganitong karanasan. Ito ay isa rin pagtutuwid, no, ng isang ama sa kanyang anak. Yung isang pag-purify din na hindi rin naman lahat na para bang lahat sige okay na yan, sa ayon na yan. Wala nang question, wala nang tanong-tanong, okay na yan. Tuloy, hindi na kung ano yung motivation, kung ano yung totoong dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin. Kaya kahit mismo sa loob ng isang organisasyon,
Meron talagang nagkakainitan, meron din talagang tao na kontra ng kontra dahil hindi niya matanggap na bakit siya magaling, ako hindi. Pero gaya nga ng halimbawa ni Jesus, kung mayroon tayong ganitong karanasan, kung mayroong mga taong patuloy na nagki-question sa iyong kakayahan, dedmahin mo lang. Hindi mo kinakailangan makipagsagutan, hindi rin kinakailangan makipagsabayan ka sa angas at gaspang ng mga pag-uugali. Kaya nga dito, parang hindi naman sinagot-sagot na ni Jesus. Hindi mo kinakailangan depensahan at lalong-lalo na hindi mo kinakailangang may patunayan sa kanila dahil kahit anong gawin mo para sa kanila, isa ka lang anak ng karpintero. Ganon ang nawa matutunan natin kay Jesus. Anak siya ng karpintero, hindi niya kinakahiya yun. Anak siya ni Jose, anak siya ni Maria, pero siya ay anak ng Diyos. Amen.